mayroong gimmick yung Gmail na kailangan mong bayaran yung storage ng email mo. So, meron akong 5 emails, personal at yung email kung saan pinapadala yung mga stories. At meron yung sitsummerintime@gmail.com dati. Pero di ba pinalitan na natin ng pangalan? Ang SIT na ngayon ay KNBK na. So, hindi na rin nagagamit yung email na sitsummerintime@gmail.com. Kaya lang, nung isang araw lang ay meron tayong kaabang na nag-chat sa akin. Sabi niya, Kuya Bono, bakit hindi mo binabasa yung kwento ko? Pinaghirapan ko yon, ang tagal-tagal na yon. Sabi ko, sa babasinin. Sabi niya, SIT. Hindi na yung ginagamit. So we check. Nakita ko nga yung kanyang kwento like 6 months ago. Pero sabi niya, sige, babasahin ko na kaagad. Ay, teka po, i-update ko lang kasi may mga developments na, may mga update na. So, nirevise niya ng konti, then sinend ka agad. Kaya ito, binasa natin kaagad. At huwag kayong magugulat kung bakit masyadong updated sapagkat nirevise lang talaga, okay? Ito ang kwento ni Nido, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat ng tagapakinig mo. Ako nga pala si Bienvenido. Junior ako, which means parehas kami ng pangalan ng papa ko. Some people call me Bien pero mas gusto ko ng Nido. Medyo makulit kasi ang dating ng Nido while yung Bien parang malambot. 5 kaming magkakapatid, Kuya Bono, at ako ang bunso. Panganay namin sa Ate Mare, sumunod si Ate Annie, pangatlo si Kuya Jonard, pang-apat si DJ. Mas matanda sa akin si DJ pero hindi ko lang talaga siya nakasanayang tawagin ng kuya kasi para ko siyang barkada. At share pa kami ng kwarto noon hanggang sa makapag-asawa na siya. Lumaki kami sa simpleng buhay, hindi mahirap, hindi mayaman. Construction foreman si Papa at public school teacher naman si Mama. Sabi nila sa bawat pamilya daw ay may black sheep. Sa amin, ito ay si Kuya Jonard, pangatlo. Siya ang pasaway pero kaming 4 ay masunurin sa magulang at dahil sa pagiging masunurin ko ay nakilala ko pa ang kauna-unahang babaeng totoong nagpaibig sa akin. Isang babaeng nagbigay ng karanasan sa pag-ibig na kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan. April 21, 2007, bakasyon noon at incoming 4th year high school ako. Kasi 16 ko lang noon kasi March 7 ang birthday ko. Inutusan ako ni Papa na magbantay sa ginagawa nilang piggery sa baryo dahil siya noon ay nag-anak ng kasal at ang bilin sa akin ay magbantay lang ako sa mga gumagawa. Sinakyan ko noon ang motor niya dahil yung owner niya ang ginamit niya sa pagpunta sa kasal. Nung high school ako, Kuya Bono, ay sure akong mabait ako pero nababarkada din. At sa barkadahan namin ay bahagi ng katarantaduhan namin ang magyosi. Hindi ko alam kung bakit nagaya ako noon at nung araw nga na yon sa baryo, nainip akong nakaupo lang at nagbabantay sa mga gumagawa ng kulungan ng mga baboy. Nasa liblib na lugar yon, parang maliit na gubat. Walang ibang bahay kundi yung maliit na kubo na titirihan ng mag-aalaga ng mga baboy. Sa pagkainip ko'y pasimple akong lumayo sa mga gumagawa. Nagharap ako ng lugar kung saan ako pwedeng manigarilyo nang walang nakakakita. At sa ilalim ng malaking puno ako umupo. Kay ganda pa ng tanawin dahil ilang hakbang lang ay sapa na. Naglaro pa si Trixie sa alaala ko noon habang nagyoyosi ako at nakaharap sa sapa. Si Trixie ang unang babaeng nakatalik ko at nangyari yon sa ilog noong kami mag-overnight camping.
Maganda at sexy si Trixie kaso hindi siya yung tipo ng babaeng pwedeng ipagmalaki. Hindi kami ni Trixie nung may mangyari sa amin. Nasa ilog lang ako nung gabing yon dahil umiiwas ako sa sunod-sunod na tagay. Sumunod siya at nilandi ako kaya pinatulan ko. Parang nakikita ko si Trixie noon sa sapa habang nagyoyosi ako sa ilalim ng puno. Pero nabaling ang tingin ko sa isang babaeng biglang lumitaw sa likod ng matataas na damo na tila may hinahanap sa mga dahon. Pinanood ko siya hanggang sa maunawaan ko kung ano ang ginagawa niya. Naghahanap siya ng gagamba. Medyo malayo siya pero tiyak ko kaagad na hindi pangkaraniwan ang kagandahan niya. Mahabang kanyang buhok na nakapusod lang sa likod, naka-sweatshirt siya ng dilaw at maong na pantalon, naka-rubber shoes ng puti. May narinig pa akong mga boses at mula sa likod ng matataas na damo ay lumitaw ang isa pang dalaga at isang batang lalaki. Sa biglang tingin, akala ko kapatid ng babaeng naka-yellow yung dalagang may kasamang bata. Magkahawig kasi sila, pati style ng buhok. Magkasing puti din sila at magkasing tangkad pa. Pero nung matitigan ko ay nakilala ko sila. Ang magkapatid na Georgette at Ate Mara pala. Si Ate Mara kaabang ay kinakapatid ko. Inaanak siya sa binyag ng mama ko. Noon ay tumayo ako at kahit hindi kami ganon ka-close ni Ate Mara ay tinawag ko ang pangalan niya. Tinitigan nila ako. Si Ate Mara halatang hindi kaagad ako nakilala. Doon ako sa mukha ng babaeng nakadilaw ng sweatshirt madalas nakatitig at habang papalapit ako sa kanila ay lalo siyang gumaganda. Bien, ba't nandito ka? Tanong sa akin ni Ate Mara. Sa ibang taong close kay Mama, Bien ang tawag nila sa akin kasi yun din ang tawag sa akin ni Mama. Nagbabantay ako ng project ni Papa dyan eh. Eh kayo, anong ginagawa niyo dito? Tanong kong hindi nakaligta ang sumulyap sa magandang dalaga na sa tingin ko ka-age ko lang. Naghahanap kami ng gagamba. Para sa'yo, Pogi? Tanong ko sabay gusot sa buhok ni Georgette na bunsong kapatid ni Ate Mara. Para kay Bebong, kapatid ni... Ay, si Leia nga pala, Bien, pinsan ko. Sagot ni Ate Mara sabay haplos pa sa nakakuyakoy na buhok ni Leia sa likod niya. Hi, Leia. Nido nga pala. Akala ko magkapatid kayo na Ate Mara. Maghawig kasi kayo eh. Sabi kong nakatingin sa mukha ni Leia na parang nagtaka. Sumulyap din kay Ate Mara at ang sabi, Bien ba o Nido? Mas maraming tumatawag sa akin ng Nido kaysa Bien. Si Mama lang at mga close friends niya ang tumatawag sa akin ng Bien. Pareho pala kayo ni Leia eh. Dalawa din ang pangalan niyan. Leia at Rose. Leia Rose kasi talaga yan. Pero mas gusto naman niya ang Leia, di ba Leia? Kumindot lang si Leia bilang tugon. Noon pala ang Kuya Bono ay ramdam ko na wala akong dating sa kanya. Eh bien, ba gusto mo kaming tulungan na maghanap ng gagamba? Hindi raw uuwi si Leia kapag wala siyang dalang gagamba para kay Bebong eh. O sige, pero hindi kasi dito Ate Mara. Doon dapat sa Maisan. Turo ko sa Maisan sa kabilang ibayo ng sapa. Eh paano tatawid dyan sa sapa ang lalim niyan, di ba? Okay, sige. Dito muna tayo maghanap. Pero kapag wala, ako na lang pupunta mamaya sa Maisan at kapag may nahanap ako, dadalhin ko na lang sa inyo. Kuya Bien, ako din hihanap mo rin ako ha. Hirit ni Georgette. At naghanap nga kami pero wala kaming nakitang gagamba na panlaban talaga. May nakita kaming gagambang kalabaw pero alam din ng nakaka-inlove na si Leia na hindi ganong gagamba ang gusto ng kapatid niya. Nung mapagod sila ay nag-aya ng umuwi si Ate Mara pero binilin ako. Bien, sa'yo na lang kami aasa ha. Hintayin ka namin sa bahay. Don't worry, ipagluluto ka namin ni Leia ng merienda. Wow, talaga? Eh ate, maiwan na ako dito ha. Sasama ako kay Kuya Ben sa pagharap ng gagamba. Eh tanong mo kay Ben kung gusto niyang may kasamang batang makulit. Okay na Ate Mara. O sige, mauna na kami ni Leia. Ika nang bahala dyan sa Georgette pangit na yan. Sige Ate Mara. Leia, ingat kayo ha. Kahit tamis ng ngiti kong sinambit yun pero hindi ako sinulyopan ni Leia.
Nakatayo lang ako noon, sinusundan ko sila ng tingin habang papalayo sila. Pinagmamasdan pala ako ni Jojit sa tabi ko. Napukaw lang ang atensyon ko nung marinig ko siyang magsalita. Kuya Ben, in love ka kaagad? Pinsan din pala nila Jojit si Kuya Frank, piyon na tauhan ni Papa. Nagtaka si Kuya Frank dahil nung bumalik ako ng project ay kasama ko na si Jojit. Kay Kuya Frank na lang ako nagbili na aalis ako sandali para maghanap ng gagamba. Nagbili na lang din siyang pagbalik ko daw ay bibili ako ng yelo dahil hindi na malamig ang tubig sa jug nila. Parang ang tanong ko kay Jojit tungkol kay Leia habang naghahanap kami ng gagamba, kaya lang konti lang ang alam niya. Mas marami siyang alam tungkol kay Bebong kasi close daw sila. Nakahanap naman kami ng 4 na malalaking gagamba pero kinailangan pa naming maghanap ng kaha ng sigarilyong walang laman para paglagyan ng mga iyon, then umuwi na kami kina Jojit sa bahay nila. Tinutuon nila ang sinabi nilang magluluto sila ng merienda. Pagdating namin ni Jojit, hinainan nila kami ng carbonara with garlic bread. Enjoy! Luto ni Leia yan, Ben. Especially for you. Nakatawang sabi ni Ate Mara. Tiningnan ko ang mukha ni Leia noon. Medyo nakangiti pero sa plato ng carbonara nakatingin. Wow, thank you. I'm sure masarap to. Sabi ko sabay tingin ulit kay Leia pero bigla siyang tumalikod at pumasok na sa loob. Pagkatapos namin kumain ay nagpatuloy pa silang gumawa ng mas matinong bahay ng gagamba. Kaming 3 na lang ang tao sa terrace nila noon dahil si Jojit ay lumabas na ng bakuran para ipagyabang sa mga bata ang 2 gagamba niya. Hindi ka na babalik doon, Ben? Tanong sa akin ni Ate Mara. Bigla akong nataranta. Anong oras na, Ate Mara? 5:45. Napakamot na lang ako sa ulo dahil alam kong nag-uwian na ang mga trabahador ni Papa. Nagpaalam na lang ako noon. Mag-isa akong bumalik sa project site upang tingnan lang kung maayos sa mga gamit. Pero andun pala si Kuya Frank. Siya pala ang taga-banday doon kapag gabi. O Nido, saan yung yelo? Muli ako napakamot sa ulo ko dahil hindi ako nakabili ng yelo. At isinisi ko yon sa ligayang nadarama ko noon dahil in love talaga ako kaagad kay Leia Rose Garcia. Hindi naman ako pinagalitan ni Papa dahil hindi niya alam na hindi talaga ako nagbantay sa project. Bumalik ako ng baryo noon at hindi lang yelo ang binili ko para kay Kuya Frank kundi Coke na may tinapay pa. Kinagabihan ay hiningi ko kay Mama ang number ni Ate Mara. Agad kong tinext si Ate Mara noong makahiga na ako sa bed at di ko pinapansin ang kwento ng utol ko sa kabilang kama. Ay Ate Mara, si Biento. Kinuha ko sa ninang mo ang number mo. Mama mo. Parang alam ko na kung bakit napatext ka bigla. Crush mo si Leia, no? Hindi, ate. Naku, Bien, halatang halata ka kanina kaya huwag ka na mag-deny. Ate Mara, hindi ko siya crush. Mahal ko na siya. Hindi mabilang na ha-ha-ha ang reply sa akin ni Ate Mara. Oh, baka ma-overjoy ka naman dyan. Hihingin ko lang naman sa'yo ang number ni Leia Rose ko. Yun na nga, Bien. Ine-expect ko na yan, kaso kailangan ko munang ipaalam kay Leia kung gusto niyang ibigay sa'yo ang number niya. Gusto na sa gwapo kong to. Hay nako, Bien. Kung gwapo din lang, marami nang nagkagusto kay Leia na hamak na mas gwapo sa'yo pero hindi niya pinansin kasi alam mo kung bakit. Kasi ako talaga hinihintay niya. Ay, Diyos ko, yung totoo, Bien. Ganyan ba kataas ang bilib mo sa sarili mo? Nagugulat ako sa iyo Hindi Ate Mara, ikaw naman, nagbibiro lang ako. Pansin ko naman kanina pa na wala akong kadating-dating kay Leia Hindi sa wala kang dating, Bien, kundi talagang umiiwas lang yun sa mga lalaki.
Kasi wala siyang tiwala sa mga boys dahil sa nangyari sa mami niya. Alam bang nangyari sa mami niya? Nabaliw bien. Dahil sa mga lalaki. Andun ngayon sa mental hospital sa Mandaluyong. Ikinalungkot ko ang nalaman kong yun tungkol kay Leia. Nung hindi na nagre-reply si Ate Mara ay sinikap ko na ring matulog pero hindi kaagad ako inantok dahil naging abala pa ang isip ko tungkol kay Leia. Yun kasi ang first time talaga na magka-interes ako ng ganun katindi sa isang babae kahit na kung tutuusin, sa edad kong 16 noon ay nakarami na rin ako. Grade 5 pa lang ako ay nagka-girlfriend na ako pero kagaya din ng mga naging girlfriends ko nung grade 6 hanggang first year high school ay mga puppy love lang yun. Akala ko in love talaga ako kay Samantha na naging girlfriend ko nung second year ako pero nung mag-transfer siya ng school ay hindi naman ako masyadong nalungkot. Third year, August hanggang January ay naging kami naman ni Charissa pero brinake niya ako nung malaman niyang may nangyari sa amin ni Trixie sa ilog nung mag-overnight camping kami doon. Medyo na-bother lang ako sa pagkasira ng tiwala sa akin ni Charissa pero hindi rin ako gaanong nalungkot sa pag-iwan niya sa akin kasi nawala din ang respeto ko sa kanya sa ginawa niya. Hindi pa niya ako nakakausap, sinagot niya na ang isang manliligaw niya at sinasadya pa niyang irampa yon kapag alam niyang nakatingin ako sa kanila. From January up to pasukan na ulit ay hindi na ako nanligaw pa. Kinailangan kasi namin mag-focus sa pag-aaral namin. Namin, kako, kasi style namin yon ang barkada ko. Pagsunog ng kilay sa pag-aaral sa huling quarter ng school year para makabawi sa mabababang grades namin sa naunang 3 quarters. Pero kung tutusin simula nung iwasan ako ni Charissa buwan ng January up to bakasyon, feeling ko ang tagal ko ng single. At bago pa magbakasyon ay nagpareto na ako kay Angel na barkada ko sa pinsan niyang si Michelle na nag-aaral sa private school. Maganda si Michelle at sosyalera. Bala ko noon na ilaan sa kanya ang kagaguan ko sa bakasyon pero walang update si Angel sa akin. Laging sagot niya sa text ko ay hindi pa daw sila nagkikita ng pinsan niya. Then nakilala ko nga si Leia pero sure ako na hindi ko siya pagpapalipasan lang ng oras dahil sa tindi ng tama ko sa kanya. Oo, maganda siya pero kakaiba siya kumpara sa mga babaeng nakasama at nakilala ko na. Bawat araw nun Kuya Bono, siya ang laman ng isip ko. Hanggang sa sumapit ang araw na tumawag si Ate Mara pero nung sagutin ko ay si Jojit ang narinig ko. Kuya, maghanap ulit tayo ng gagamba. Ibibenta natin sa mga pinsan kong taga-bayan. Saan sa bayan? Kila Leia ba? Hindi, pero malapit doon. Lika dito sa baryo, kuya. Nagpunta nga ako noon pero pagdating ko ay tulog si Jojit. Nakatulog dahil sa sama ng loob dahil pinalo daw siya ng mama nila. Ayon sa kwento ni Ate Mara na noon ay gumagawa ng project niya sa thesis niya. Architecture student sa Ate Mara noon, nag-aaral sa Holy Angel University sa Angeles City, Pampanga. Gumagawa siya noon ng scale model ng thesis niyang napakalaking simbahan at napapahanga ako sa galing niya. May mga puno pa kasi at maliliit na tao, mga sasakyan na inukit lang niya mula sa Crayola. Nabubuksan ba yan, ate? Makikita din yung loob ng simbahan? Hindi, exterior lang to. I-judge lang kami sa panlabas na itsura ng katedral, tapos sa plano tsaka sa structural design. Galing mo, ate, ah. Natural, 5 taon na ako sa architecture eh. Ano bang balak mo i-enroll after high school? Di ko pa alam eh. Si Leia, anong gusto niyang course? Biglang tumawa si Ate Mara. Sabi ko na nga ba segue ka kay Leia eh. Marami siyang gusto. Gusto niyang maging madre, gusto niyang maging doktor, at gusto rin niyang maging pulis. Pulis? Ganda-ganda nun, ang hin-hin-hin, tapos magpupulis. Yan nga din ang sabi ko sa kanya, Bien, pero alam mo bang kung ano sagot sa akin? Sana daw, naging tomboy na lang siya. Bakit naman? Ayaw nga daw niya mag-asawa, ayaw niyang ma-inlove, ayaw niyang magtiwala sa mga lalaki.
Noong maglabas ng merienda si Tita Maricel ay lumipat kami na Ate Mara sa ilalim ng puno. Doon ay may mesa at mga upuan. Ang sabi niya, malabo ka magkaroon ng chance na malaman ang buong kwento ng buhay ni Leia kung sa kanya mismo manggagaling ang kwento. Kaya habang naka-break ako, kukwentuhan kita tungkol sa kanya. Gusto mo ba? Siyempre naman, Ate Mara. Kung ganda ng mukha at katawan lang din daw ang pag-uusapan ay walang-wala si Leia sa mami niya. Maganda daw talaga ito kaya lang mahina ang loob at hindi ganon katalino. Si Leia ay anak niya sa unang lalaking pinagkatiwalaan niya pero iniwan lang siya. Hindi nga daw nakita ni Leia ang tatay niya sa personal. Noon pa lang daw iwanan siya ng papa ni Leia, nagtangka ng magpakamatay ang mami ni Leia. Pero makaraan ng ilang taon, natuto itong magmahal at magtiwala ulit pero naloko na naman. Pangatlong lalaking minahal niya ang tatay ni Bebong. Pero ang kawalang iyan ng lalaking yon ang sumira ng tuluyan sa katinoan ng mami ni Leia. Nahuli daw nito sa akto ang papa ni Bebong sa mismong kama nila. Sa galit daw nito ay kumuha ng kutsilyo at sasaksakin sana ang babae pero humarang ang papa ni Bebong at ito ang naundayan ng maraming saksak. Hindi kinaya ng mami ni Leia yung bigat ng nagawa niya sa mahal niyang partner dahil nabulag ang isang mata nito na tinamaan ng saksak. Na-ospital, nabuhay naman pero iniwan na nito ng tuluyan ng mami ni Leia at noon na ito nasiraan ng bait. Nakita ni Leia kung paano halos naliligo ng dugo yung papa ni Bebong. Tila tulalang kwento pa ni Ate Mara. Grade 3 daw siya noon at kararating lang niya galing ng school. Kinuwento din niya kung paanong natulala ang mami niya matapos itong parang matauhan sa ginawa niya. Kusa daw nahulog yung kutsilyo sa kamay niya. Tapos nagsisigaw ito din, nanlambot, nawalan ng malay. Second degree cousin ko lang sina Leia at Bebong pero naging malapit ang loob nila sa amin kaysa sa mga first degree cousins nila kasi si Mama, very close siya noon kina Tita Rosie, yung mami ni Leia. 13 years old si Leia nang matulog siya sa bahay for the first time at nagkwento siya tungkol sa mami niya. Alam mo bien, umiyak siya. Sobra yung iyak niya na parang kay tagal niya nang naghahanap ng isang tao na mapagkukwentuhan ng mga gumugulo sa isip niya. Kaya mula noon, nag-promise ako sa kanya na magiging ate niya ako at gagawin kong makakaya ko para maproteksyonan siya, i-comfort siya kapag nalulungkot siya. Sinong nag-aalaga sa kanila, Ate Mara? Saan sila nakatira? Kay Lola Isha, nanay ng mami niya. May kaya sila, Ate Mara? Parang tayo lang din, o baka mas mahirap pa sila kasi si Lola Isha umaasa lang din sa anak niyang nasa Saudi. Nag-isang kapatid ni Tita Rosie, binata pa, pero nachichismis na bakla. Yung lolo ni Leia, pulis di ba? Sabi ni Jojit. Pulis nung buhay pa. Matagal naman nang wala. Pero si Leia, Ate Mara, mukhang mayaman eh. Actually, may allowance siya mula sa tito ng papa niya. Parang lolo niya. Ha? Di ba hindi sila nag-meet ng papa niya? Hindi nga, pero nung elementary daw si Leia, may taong dumating sa bahay nila at nagpakilalang tauhan ng tito ng papa niya. Then for the first 5 months, buwan-buwan na dumarating ang tao na yon para bigyan si Leia ng pera at karton-karton ng groceries. Then noong magkaroon na ng savings account si Leia, dinedeposit na lang sa account niya yung allowance niya galing sa lolo niya. Tito ng tatay niya, yes pat lolo niya. Oo nga, pero hindi pa rin niya namimit yung lolo niya. Hindi pa, pero gustong-gusto niya kasi sobrang nababaitan siya. Christmas, birthday niya, laging may natatanggap siyang regalo from abroad. Isa pang dahilan kung bakit nagpapakabait talaga si Leia kasi ayaw niyang i-disappoint yung lolo niya. May communication sila? Wala. As in halos yung lolo niya na ang bumubuhay sa kanilang magkapatid pero nananatiling misteryoso ang lolo niya sa kanya. Hindi naman pala siya kawawa kung ganon, kahit wala siyang tatay.
Sa mga material na bagay, hindi siya kawawa. Pero sa presensya ng magulang Bien, walang-wala siya. Kaya sobra-sobra niyang minamahal ang lola at kapatid niya. Tingnan mo, nainggit lang si Bebong sa mga kalaro niyang may gagamba, inungutan na ang ate niya, at si Leia naman, sugod ka agad dito para maghanap ng gagamba. At ako ang naghanap ng gagamba para sa kanya, Timara. Sana napasaya ko siya. Honestly, Bien, masaya siya. Kahit simpleng thank you lang ang narinig mo sa kanya noong iabot mo sa kanya yung pakete ng Marlboro na may lamang gagamba. Sa totoo lang, very thankful siya. Kaya lang yung feelings mo para sa kanya, Bien, hindi ko talaga nakikita na masusuklian niya. Lalo na ngayong magkakalis na siya sa Maynila. Hindi ako susuko, Ate Mara. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal, gagawin ko ang best ko. Susubukan ko at ngayon pa lang mag-iipon na ako para makapag-aral din ako sa Maynila. Susundan ko siya. Fourth year ka pa lang sa pasukan, di ba? Oo. Kaya nga mahaba-haba ang panahong makakapag-ipon ako eh. Alam ko kasing hindi papayag sila mama na sa Maynila ako mag-aaral kaya mag-iipon ako ng pang-enroll ko doon. 1 taon pagsisikapan ko, Ate Mara. Ang panganay namin sa Ate Mer ang pinakamatalino sa aming magkakapatid. Siya din ang pinakamabait at pinakamasunurin. Nagtapos siyang valedictorian ng high school at ang kauna-unahang request niya sa parents namin noon ay sa Maynila siya pag-aralin. Pero hindi pinagbigyan dahil hindi daw kakayanin ng parents namin ang expenses kahit pa full scholarship. Pinagbuti ko ang pag-aaral ko ng 4th year high school ako. Ang target ko noon ay makakuha ng general average na 90 pataas para hindi ako ma-reject sa Jose Rizal University kung saan nag-enroll si Leia ng criminology. That time ay may number na ako ni Leia. Tinitext ko siya kahit never siyang nag-reply. Naisipan ko, tuwing linggo ng umaga pagkagaling namin ni Mama ng simbahan ay ititext ko siya ng tungkol sa naging ebanghelyo sa misa. Kung minsan naman, simpleng good morning lang. Basta inugali ko na tuwing linggo ng umaga ay nagpaparamdam ako sa kanya. Naka-alarm ang cellphone ko tuwing Sunday ng 8 a.m. Send love ang title ng alarm ko. Lilitaw ang salitang send love sa screen ng cellphone ko habang nagtuturot-tut ang alarm ko. Samantala, ang barkada ko naman ay may karagdagang objective ng 4th year na kami. Huling taon na daw kasi namin ang high school kaya dapat mag-enjoy na. 5 kaming solid na magkakabarkada, Kuya Bono. 3 doon ang classmate ko. Yung 2, taga-ibang section. Nangyari pang lahat na sila'y nagka-girlfriend at ako na dating pinaka-playboy at pinakamaagang nagka-girlfriend ang single nung 4th year kami kaya kinakantsawan nila ako. Si Justine na pogi naman pero maliit at nung 4th year lang kami nagka-girlfriend, na-enjoy niya. Sabi pa niya, sana daw noon pa siya nanligaw. At si Justine ang sumira sa katinoan ko nung ireto niya sa akin ang pinsan niyang galing ng Cebu, si Girlie. Hindi namin schoolmate si Girlie dahil sa St. John siya nag-enroll. Yun ay private school na pagmamayari ng Catholic Church ng Cabiao. Isang hapon, hindi naman talaga ako ganun ka-excited na makita si Girlie pero dahil kompleto ang barkada nung lumabas kami ng gate ay tumuloy nga kami sa St. John. Masaya kami naglakad lang noon habang nagbibiroan gaya ng dati at makaraan ng 8 minutes. Pagdating namin sa harap ng simbahan ay sakto namang labasan ng mga estudyante ng St. John. Nag-abang kami sa tabi ng gate ng simbahan na siya ding gate ng school. Nasa iisang compound kasi ang St. John at ang simbahan hanggang sa... Ayun siya. Sabi ni Justin sabay turo sa 3 babaeng naglalakad palabas ng gate. Saan dyan? Tanong ni Carlo. Sumabad si Angel. Si Michelle yung isa nido. Oy Michelle! Sabad ni Angel sabay sigaw pero 3 silang lumingon.
2 beses ko lang nakita si Michelle. Sosyal talaga siyang magdala at kumilos. Saglit nga lang siyang tumingin sa amin at parang napilitan lang siyang bumuntot sa 2 kasama niya. At kay Girlie talaga napako ang tingin ko dahil napakaputi at napakakinis niya. Hi, Cass. Bati pa niya kay Justin. Hi, Cassin. Eto nga palang barkada ko. Pero lahat yan may girlfriend na. Ito na lang si Nido ang wala pa. Pareho kayo. Mag-shake hands kayo. Matatas na sabi ni Justin na kahit noong 4th year na kami ay boses bata pa rin. Matamis ang ngiti ni Girlie nung iabot niya ang palad niya sa akin. Nagkamay nga kami at hindi ko maitatangging noon palang makita ko sa harapan ang maganda niyang mukha, kasabay din ang pagkadama ko ng kanyang malambot na palad ay nagustuhan ko na siya. Kunin mo ang CP number niya, tol. Sabi ni Edward sabay akbay sa akin. Kunin mo lang kay Justine. Mabilis na sagot ni Girlie bago sila umalis. Lihim ako nagpasalamat noon na hindi ako nakapagsimula ng panliligaw kay Michelle dahil pag nagkataon, manghihinayang sana ako kasi sila pala ni Girlie ang naging magkaibigan. Malayong mas maganda si Girlie, mas maputi at halatang mas okay ang ugali at kinagabihan nga nun, pakiramdam ko'y nag-aabang talaga siya ng text ko dahil kasi send ko pa lang ng simpleng hi ko ay nag-reply kagad siya ng si Bear Brand ba to? Unang 3 linggo ng pagiging textmate namin ni Girlie ay never niya akong tinawag sa palayaw kong Nido. Bear Brand ang tawag sa akin. Mas masarap daw kasi ang Bear Brand kaysa Nido ayon sa kanya. Mahilig daw siya magkape, umaga at gabi, Nescafe Classic, Brown Sugar at Bear Brand na marami. Hindi nakapagtataka dahil matagal siyang antukin. Natuto nga ako magpuyat dahil sa kanya. Yung dating 9 p.m. na tulog namin ni DJ, naging 12 sa akin. Hanggang sa sumapit ang exam, may bagsak ako. Ako lang sa barkada, at hindi lang iisang subject ang bagsak kundi 3. Alam ko kung saan ako nagkamali o nagkulang. Dahil doon ay kinausap ko sa call si Girlie. Nagalit siya. Ang pagkaunawa niya ay sinisisi ko siya sa mga bagsak ko. Sabi ko, hindi ganon Girlie, hindi kita sinisisi. Ang reply niya, nagigilty ako eh. Parang kasalanan ko pa kung bakit naging bobo ka. Bobo? Sobra ka naman, hindi ako bobo. Kahit anong mo pa sa pinsan mo. Ewan ko sa'yo, huwag ka naman ligaw sa akin. Block na kita, bye. Kinulit ko pa siya sa text nung gabing yon pero hindi na siya nagre-reply. Nung i-miss call ko, ayaw nang pumasok ang tawag ko. Napuyat pa rin ako ng gabing yon. Alauna na ako nakatulog pero okay lang dahil nakapag-isip-isip ako sa tulong ng 3 stick ng sigarilyo na hinit-hit ko sa bubungan ng bahay namin. Yung bintana kasi ng kwarto namin ni DJ, pag binuksan mo ay bubong ng kusina namin. Napagtanto ko, parang universe na ang gumalaw, inuntog ako na unahin muna ang pag-aaral ko. Naalala ko din ang sinabi ng math teacher namin. Makakapaghintay ang relasyon at kung bobo ka sa eskwela, wala kang karapatang pumasok sa relasyon. Bakit? Kasi daw pag-aaral mo nga hindi mo maayos, relasyon pa kaya? Bumagsak ka ng ilang beses sa subject mo, okay lang. Natuto ka pa rin naman. Pero ang bawat relasyong nasisira dahil sa katangahan mo, mag-iiwan ng marka sa pagkatao mo. The more girls or boys ang dumaan sa'yo, lalo ding dumadami ang dahilan para hindi ka magustuhan ng isang matinong babae o lalaki. Bakit?
Kasi sino ba namang matinong babae ang papatol sa lalaking galing sa napakaraming relasyon? Sa part na yun, Kuya Bono, ay naalala ko si Leia. Siya ang kaisa-isang babaeng kilala ko noon na maaring matawag na matino. Noon pala ako nakatulog dahil ang sabi ko sa sarili ko, sige, mag-aral ka muna at pagdating ng araw, humarap ka kay Leia o sa isang babaeng katulad niya. Nakabawi ako sa mga bagsak ko, Kuya Bono, dahil pati weekend na dapat ay barkada time, iniwasan ko. Nagsunog ako ng kilay at nagtapos ng high school na may 92.3 na average sa card. Bakasyon, nag-construction ako pero hindi kay Papa kundi kay Ate Mara. Graduate na siya noon pero hindi pa nakapag-take ng board exam pero may mga project na siya. Ginawa niya akong timekeeper/bodigero sa isang project niyang bahay pero unang linggo ko pa lang ay may nakaaway na akong mason. Sinusunod ko kasi si Ate Mara sa mga bili niyang maging mahigpit ako sa mga trabahador. Sabi ng mason, hindi ko raw trabaho ang magbantay sa kanila. Trabaho daw yun ng foreman nila. Tinanggal ni Ate Mara ang mason na yun kaso pati foreman umalis din. Tangay lahat ng tao niya. Sa tulong ni Papa, nakahanap kami ng bagong grupo pero hindi pa rin ako sumaway sa mga bilin ng batang arkitektong boss ko kahit pa kainisan ako ng mga trabahador na hindi siniseryoso ang trabaho. That time, hindi pa rin nagre-reply sa mga Sunday morning send love message ko kay Leia kahit alam kong active ang SIM card niya kasi yun ang number na gamit niya kay Ate Mara. Kaya Ate Mara lang ako nakakasagap ng balita tungkol kay Leia at minsan din noon sa project ay nakita ko si Leia pero nasa loob sila ng kotse. Sa bintana ng kotse ko lang siya natanaw nung may dinaanan sila kay Ate Mara. Walang pinagbago si Leia. Ganon pa rin siya kasimple at kaganda. Itinuro ako ni Ate Mara noon. Lumingon naman sa akin saglit si Leia. Kumaway ako pero hindi siya mabite. Nakakalungkot yun para sa akin pero sabi ko sa sarili ko, darating ang araw, sasadyain kita sa bahay niyo at ako'y formal na aakyat ng ligaw sa'yo kapag may kotse na ako at maraming ipon sa bangko. Dalawang buwan lang ako nakapagtrabaho kay Ate Mara noon pero ang laki ng bonus na ibinigay niya nung magpapaalam pa lang ako para mag-enroll sa JRU or Jose Rizal University kung saan din nag-aral si Leia ng kursong BS Criminology. Alam mo Kuya Bono, ang tagal kong pinag-aralan ng tamang diskarte sa pagsasabi kina Papa na sa Maynila ko gustong mag-aral kasi alam kong hindi ako papayagan. Pero nung magsabi ako, napaka-easy lang nilang pumayag. Ang sabi lang sa akin ni Papa, may tiwala kami sa iyo, Bien, kaya ka namin papayagan pero huwag mo sana sisirain ang tiwala namin. Unang proseso sa enrollment ay ang interview sa guidance counselor. Noon ay tinanong ako kung anong kurso ang kukunin ko. Sabi ko, criminology. Ang tanong, why? Hindi kagad ako nakasagot dahil baka hindi pwedeng sabihin na yun kasi ang kurso ng babaeng gustong-gusto ko para magkasama kami sa isang department. Yung nag-interview sa akin ay bata pa at alam kong hindi talaga siya ang guidance counselor kundi isa lang siya sa mga staff ng guidance. Napangiti siya nung hindi ako makasagot kaagad. Do you want to be a police officer? Is that what you see yourself to be in 4 to 6 years? No, ma'am. Sagot kong nakangiti din. Then why you want to study criminology? Mas lumuwang pa ang ngiti niya noon. At sinabi pa niyang hindi ko kailangan mag-English para masagot ko ang tanong niya. Critical na sandali daw yun sa pagpili ng kursong bubunuin ko sa loob ng 4 o 5 taon kaya dapat sundin ko kung ano talaga ang binubulong ng puso ko
Actually po, kaya lang po ako mag-i-enroll dito kasi nandito yung babaeng mahal ko. Mahinang sabi ko kasi halos tabi-tabi kami noon ng ibang ini-interview na enrollees din. Girlfriend mo? Hindi po hindi pa. So ano ba talaga ang hilig mong gawin? Doon na lang tayo mag-base kung anong kurso ang dapat mong kunin. Actually po, bago pa ako magpunta dito, nagtatrabaho po ako sa construction at na-enjoy ko naman. Okay, unfortunately, wala kaming civil engineering dito Meron kaming engineering, electronics, tsaka computer engineering. Computer engineering na lang po kaya. Magaling ka ba sa math? Hindi po masyado, pero gusto ko po ng computer. Meron kaming BSIT. Computer course din yun, pero mas madali ka sa computer engineering. Wala nang matimis niyang ngiti noon at nakatutok ang tingin sa mga mata ko. Sige, yun na lang po. Sagot ko, pero ang sabi niya, malapit lang naman dito ang RTU o yung Rizal Technological University. Doon may civil engineering. I'm sorry kung hindi ko talaga ma-approve ang pag-enroll mo sa isang kurso dahil lang sa may kinoconsider kang ibang tao. It should be your future ang biggest consideration mo. Pero ma'am, ang nakikita ko sa sarili ko sa future ko ay siya yung kasama ko. Kung civil engineering lang, meron po yan sa probinsya namin. Dito ko talaga gusto mag-aral noon pa dahil gusto ko po siyang makasama kaya sana payagan niyo po akong mag-enroll dito. Saglit siyang nakipagtitigan sa akin hanggang sa tumayo siya at lumapit sa desk ng pinakamatandang staff na sa tingin ko siya ang main guidance counselor. Saglit silang nag-usap habang patingin-tingin sa akin. After that, bumalik sa akin ang babae at ang sabi, pagkatapos ng ini-interview ni ma'am, pumunta ka sa kanya. Siya ang mag-a-approve o magdi-disapprove ng enrollment mo dito. Sa Jose Rizal University ako nag-enroll pero nagtagal lang ako doon ng isang school year dahil nagkatotoo ang sinabi ng guidance counselor na sa taong iyon ko palang malalaman kung ano talaga ang gusto ko at hindi ang criminology course na pinilit kong i-enroll. Isa pa, kahit magkasama kami sa College of Criminal Justice ni Leia, hindi naman kami nagsasama kasi second year na siya at madalang ko siya makita. Kapag nakita ko, ang dami niyang mga kasama, karamihan, kung hindi man lahat, ay mga tomboy. Na-enjoy ko yung ibang subject sa criminology, lalo na yung PE na martial arts, pero habang nagtatagal ay unti-unti kong natatanggap na pareho kami ng passion ng papa ko, construction. Pero hindi ako nagpaalam kina papa nung magdesisyon akong mag-shift at mag-transfer. Kay Ate Mara lang ako nagsabi at medyo natuwa siya sa naging desisyon ko. Nung bakasyon, umuwi ako at muling nagtrabaho kay Ate Mara. That time ay lisensyadong architect na siya at nagulat pa ako sa pagbabago pati sa itsura niya. Nagpagupit siya ng maiksi. Parang dating gupit lalaki na humaba lang. May bangs, nakatago din ang malaking bahagi ng tenga at sa laylayan ng buhok niya ay medyo nagwe-wave. Parang yung style ng buhok ngayon ni Maris Racal. At oo, may pagkakahawig sila ni Maris Racal ngayon at Ate Mara noon, lalo na yung shape ng mukha at labi. Dati kasi, sila halos ni Leia ang magkahawig dahil para silang naggagayahan ng style ng buhok pati ang pagdadala. Mahaba ang mga buhok nila na laging nakapusod sa likod. Hindi ko alam kung sinong gumagaya, malamang si Leia kasi siya ang mas bata. New look boss ah. Ganito ang bungad ko kay Ate Mara nang dumating ako sa project site. Ganon talaga. Kailangan baguhin ang imahe para maging relevant sa trabaho. Casual niyang sagot bago ako tuluyang inoriyan sa magiging trabaho ko. Pagiti-ngiti lang ako noon at agad ko ring tinuruan ang sarili kong mag-adjust sa bagong personality ni Ate Mara. Hindi na kasi siya palangiti noon, hindi na tumitingin sa mata kapag nagsasalita. Istrikto na siya, boss na talaga.
Meron na ring assistant si Ate Mara noon, si Sir Joel na fresh graduate ng civil engineering at siyang laging pumupunta sa mga project site kapag araw ng sweldo. Bibigay lang sa akin ng pera at payslip at ako nang bahalang magbibigay sa mga tao. Natapos ang 2 buwan kong bakasyon, hindi pa tapos ang project. Marami akong natutunan sa aktual na construction kaya excited akong mag-shift sa engineering sa RTU na. Lumipat na rin kami ni Aljon ng boarding house malapit sa RTU pero lumayo siya sa JRU. Okay lang daw yun kaysa naman panibagong adjustment na naman ang gagawin niya sa bagong makakasama. At isa pa, mahirap daw makahanap ng isang kaibigang kagaya ko. Sineryoso ko ang pag-aaral ko, Kuya Bono. Galing ako sa Jose Rizal University, lumipat sa Rizal Technological University kaya hindi ko na inilayo ang inspirasyon ko. Doon na ako sa mga kwento ng teacher ko ng elementary kami tungkol sa kung gaano daw kasigasig si Jose Rizal nung nag-aaral siya. Ganon din ako. And luckily, nagbunga yon dahil kahit mahina ako sa math ay napagsisikapan kong matutunan ng napakaraming math subjects ko. Then one night, December 9, 2010, Huwebes ng gabi, panay ang ring ng cellphone ko. Nung tingnan ko, ang phone ko ay may mga text messages pa palang hindi ko pa nabubuksan, pero inuna kong sinagot yung tawag. Hello? Ben? Boses ng babaeng tila humihikbi ang narinig ko. Sino to? Ben, si Leia to. Leia? Umiiyak ka? Ben, pwede mo ba akong puntahan dito sa gate ng center? Kung pwede lang ako maging si The Flash nung sandaling yun, Kuya Bono, ay ginawa ko na para makarating ka agad sa gate ng center o yung mental hospital. Alam kong dinalaw niya noon ng mami niya pero nagtataka ako kung bakit gabi na siya lumabas. Kabado ako kasi alam kong kailangan niya ng tulong. Yun kasi ang first time na tawagan niya ako at umiiyak pa siya. Tinakbo ko lang mula sa rooftop ng building kung saan naraw ng boarding house namin ni Aljon. 3 palapag yon sa Arayat Street. Nasa 3 minuto lang nakita ko na si Leia, nakatayo sa gilid ng gate ng NCMH, pero noon ay hindi na siya umiiyak. Kaso ayaw din niyang magsalita nung tanongin ko kung anong nangyari. Gusto mo na bang umuwi? Ihatid kita. Hindi, Bien. Ayoko munang umuwi. Uuwi lang ako pag wala ng tao sa dorm bukas. Baka pwede, doon muna ako sa inyo. Isinama ko nga si Leia sa boarding house namin kasi maayos naman talaga sa boarding house namin. Nasa rooftop pa at pareho kaming disiplinado ni Aljon sa tirahan namin. Kaya nga magkasundo kami kasi hindi kami kagaya ng iba na makalat at burara. Makipot lang ang parte ng rooftop kung saan naroon ng kwarto namin ni Aljon. Sa harap nito ay may konting space na nilagyan namin ng mga monoblock na upuan at mesa. Pagtanaw mo sa baba, makikita mo ang malaking puno ng balete sa tabi ng kalsada. Pero kung ididiretso mo ang tingin mo ay haharang sa paningin mo ang matayog na buildings ng Palo Verde Tower at ang Dansalan Gardens Condominium. Doon sa mga buildings na yun nakatitig si Leia nang tanungin ko kung kumain na siya. Marahan siyang lumingon sa akin at ang sabi, Bien, gusto ko ng binabad. May baboy kami dyan pero hindi ako marunong gumawa ng binabad Marunong ako, Bien. Bahagya siyang nakangiti nung sabihin niya ito. Ang binabad, Kuya Bono, ay parang pinsan ng tocino na sa pagkakaalam ko ay original recipe ng Nueva Ecija. At wala daw ganun sa mga palengke ng Mandaluyong maging sa mga supermarkets ayon kay Leia. Gumawa nga siya ng binabad. Wala nga lang kaming aswete powder noon pero nakagawa naman si Leia at siya rin ang nagluto. Kumain ulit kami ni Aljon noon kahit na noong 6 p.m. pa ay nakapag-dinner na kami. Ayon kay Leia, bigla lang daw nabanggit ng mami niya ang salitang binabad. Kwento pa ni Leia, hindi siya masalita bien pero kanina
talaga binigkas niya yon nung pakakainin ko siya. Kwento pa niya nung kumakain na kami. Sa kanya ako nakatitig lagi. Maganda siyang panoorin kumain. Hindi OA pero lalong hindi magaslaw. Yan ba ang dahilan kung bakit ka umiyak? Tanong ko, natigilan siya. Napatitig sa plato niya. Hindi bien. May problema sa dorm eh. Sabihin mo, baka matulungan ka namin. That time ay 3 taon ko nang kilala si Leia pero first time ko lang siya makasama. First time din niyang mamit si Aljan pero nagtiwala siya sa amin. Nagkwento siya tungkol sa problema niya sa dorm nila. Ganito ang kanyang kwento. Nung first year pa lang ako, ang daming lalaki at tomboy ang nangungulit sa akin. Magustong manligaw, iba-ibang style nila. Naisipan ko lang para makaiwas. Isang classmate ko na dormmate ko rin na tomboy ang kinausap ko. Si Wilma. Na magpretend kami na kami, kunwari. Close kami ni Will. Mabait siya. Simple lang siya pero magaling sa klase. Nag-aaral siyang mabuti so good influence siya sa akin. Komportable ako sa kanya. Yung inaakbayan niya ako or hinahawakan niya ang kamay ko kapag nasa school kami, okay lang sa akin para ma-turn off yung mga nagkaka-interest sa akin. May mga harapang nagtatanong sa kanya kung kami na. Sumasagot siya ng oo. Sinasang-ayunan ko para mawala na yung pagkagusto nila sa akin. Yung iba umiwas na rin. Hindi na ako pinapansin. Yung iba nilalait ako. Sinasabing sa tomboy lang pala ako papatol. Hindi ko sila pinapansin kasi alam ko kung ano yung totoo. Na nagpapanggap lang kami ni Will. Well, yun ang akala ko. Kaya lang kahapon ng gabi, nag-breakout si Will sa dorm. Nakainom kasi siya. Nung una nagwala siya, may mga nakasagutan siyang tomboy din, dormmate namin. Nung umawat ako ang hinarap niya at nag-breakout na nga siya. Sinigaw niya sa lahat yung totoong damdamin daw niya para sa akin na sa kabila ng pagpapanggap namin ay totoong mahal niya na ako. Noon pa daw una niya akong makita. Hindi na raw niya kaya. Umiiyak siya, nagmamakaawa na gawin na namin totoo yung pagpapanggap namin. Ako naman natural na shock ako. Sinisigawan niya ako, sagutin ko raw siya, sumagot daw ako. Ang sabi ko naman, ayoko. Malinaw ang usapan natin na magpe-pretend lang tayo. Umiwas nga ako sa mga lalaki tapos sa tomboy lang pala ako papatol. Sorry Wilma, ayoko. Magkaibigan lang tayo. Yun ang sabi ko pero nagwala siya. Lahat kami nagulat talaga kasi hindi siya yung ganong tao. Tahimik lang siya. Yun ang pagkakalala namin sa kanya pero that night, ibang-iba siya. Then may tumawag sa landlord namin. Dumating naman para kausapin si Wilma. Kumalma naman si Wilma. Akala namin okay na pero nung pumasok siya sa CR, ang tagal niyang lumabas. Yun pala, naglaslas na siya ng pulso. Nataranta kaming lahat. Dinala siya sa ospital. Kanina, pumasok ako sa umaga lang. Nung lunchtime, hindi na ako umuwi ng dorm. Nagpunta ako dyan sa center, kay Mami. Maghapon ako dyan. Kahit tapos na yung oras na binigay sa akin para makasama si Mami, hindi pa rin ako umuwi kasi hindi ko alam kung paano ko haharap sa mga dormmates ko. May mga nakakaunawa sa akin pero mas maraming hindi. Mas maraming galit. Masasakit sila magsalita. Manggagamit daw ako, sino daw ba akong maganda para umiwas sa mga boys? At bakit bali na bali daw ba ang mga boys sa akin para maisipan kong gamitin si Wilma para maiwasan ko sila? Kanina, habang kasama ko si Mami, kahit hindi niya ako sinasagot ng tama, tinanong ko siya kung bakit siya mahina. Bakit hindi niya kinaya yung mga pagsubok sa kanya? Bakit ko minana yung pagiging duwag at mahina niya? Sa buong hapon ko sa center,
Kahit maingay sa mga pavilion, pinipilit ko makapag-isip ng tama, Bien. Hanggang sa maisip kita. Halos 3 taon ka nang nagte-text sa akin tuwing linggo ng umaga, kahit na ni minsan, hindi ako nag-reply sa'yo. Binabasa ko yung mga text mo, Bien, at madalas nga, nakasanayan ko na kapag linggo ng umaga. May darating text mula sa'yo kahit na madalas good morning, have a blessed Sunday lang ang laman ng text mo. Pero yung mga biblical quotes mo, sinesave ko. Kung minsan, kinokopya ko pa sa diary ko kapag nagpo-full memory na ako. At kailangan ko na mag-delete ng mga messages. Naisip ko, Bien, baka minalas lang talaga si Mami sa pagkakatagpo niya ng mga lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya. Sabi ko baka hindi lang kasi siya nakatagpo ng isang kagaya mo. Noong mga sandaling yun, Kuya Bono, ay maligaya ang puso ko. Alam kong napangiti ako noon. Pero nung tumigil siya magsalita, ako naman ang sumabad. Pero umiiyak ka nga nung nadatnan kita sa gitnang center. Leia, ginawa mo naman ang tama. Marangal ka pa rin dahil hindi ka nagpakamahina sa nangyari. Sa fake girlfriend o boyfriend mo. Wala kang dapat iyakan doon. Dapat maging proud ka pa. So, tungkol ba sa mami mo yung pag-iyak mo? Hindi, Bien. Ano? Bago ako nag-text sa'yo, nag-text muna ako kay Ate Mara. Sinabi ko sa kanya na sa'yo ako hihingi ng tulong. Makikipagkita ako sa'yo. Okay. Ang sabi niya, sige, tawagan mo si Bien, pero Leia, may aaminin ako sa'yo. Sana hindi na makarating ang bagay nito kahit kanino, maging kay Bien. Ano yun? Tanong ko dahil natigilan siya at parang naninimbang kung magsasalita siya o hindi. Ay sorry, sinabi pala niyang huwag mo nang sasabihin sa akin. Irerespeto ko yan. Sabi ko pero ang sagot niya, Bien, matagal ka ng mahal ni Ate Mara. Natigilan ako pero nilawakan ko ang pangunawa ko. Iniwas ko ang isip ko sa unang dating sa akin ng salitang mahal ako ni Ate Mara. Ang sabi ko, normal lang naman yung Leia kasi kinakapatid ko siya at nagtrabaho nga ako sa kanya. Magkaibigan kami, hindi ganun, Bien. Sabi niya, alam niyang mali kasi nga inaanak siya ng mama mo pero matagal na siyang in love sa'yo. As in romantically in love. At kaya ako umiyak kanina. After ako tumawag sa'yo ay dahil ikaw lang talaga ang pwede kong lapitan dito pero pwede pang magalit sa akin si Ate Mara. Ang tagal ko lang din pinaglalabanan yung damdamin ko para sa'yo. Sinisiksik ko lang lagi yung takot kong magtiwala kahit kaninong lalaki pero kung siguro hindi lang nabali yung mami ko dahil sa malabis na pag-ibig. Siguro noon bakit na naging boyfriend. Isa pang nagpaiyak sa akin na yung sa idea na si David na lang ang tawagan ko sa halip na ikaw. Isa si David sa makulit kong maniligaw pero may takot talaga ako sa kanya. Pero kesa naman magalit sa akin si Ate Mara kapag sa'yo ako sumama, inihanda ko na lang yung sarili kong mapahamak kay David. Pero dahil sa takot ko, naiyak talaga ako. Leia, mabuti na lang at ako pa rin ang tinawagan mo. Safe ka dito. Oo, mahal na mahal kita. Ikaw lang babaeng pinangarap ko. Lahat ng ginagawa ko ngayon, paghahanda sa plano kong isang araw, haharap ako sa iyo at formal kitang liligawan. At handa akong sumuong sa lahat ng pagsubok na ipapatang mo sa akin para magkaroon ka ng tiwala sa akin. Salamat, Bien. Sa totoo lang, simula kaninang nandito na ako, gumaan yung dibdib ko. Isa na lang talagang inaalala ko ngayon, Bien. Si Ate Mara. Kaya kung pwede, sekreto na lang natin sa kanya na nagkita tayo. Hindi, Leia. Kakausapin ko siya. Masasaktan siya, Bien. Mauunawaan niya tayo, Leia. Ako ang bahala.
Tinawagan ko nga nung gabing ding yon si Ate Mara. Ate Mara, alam ko kung gaano ka katalino, kung gaano ka kamature. Sagutin mo sana ako ng diretso. Totoo bang in love ka sa akin? Sino nagsabi sa'yo? Si Leia? So magkasama kayo? Oo. Nakita mo na bien? Kahit best friend mo, kahit pinsan mo, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. Nangako yan sa akin na hindi niya sasabihin sa'yo pero alam mo na pala. Ate Mara, I get it bien. Sorry, hindi ko ginustong maramdaman to sa'yo kaya nga tinago ko eh. Doon nangarap ako na pwedeng tayo against all odds pero tama ka. Mature na ako. Mas mature ako kaysa sa inyo kaya gets ko. Kayo na or maging kayo na, good for you. Isa lang ang hiling ko for now, bien. Sana mag-iwasan muna tayo. Huwag ka muna magpapakita sa akin. Sana maunawaan mo ako. Oo, Ate Mara, naunawaan ko. And sorry. No, don't be sorry. Pagkasabi na lang din kay Leia, iwas mo na siya sa akin. Hindi ako galit sa kanya, nasasaktan lang ako ngayon pero lilipas din to. Alagaan mo siya, bien. O Ate Mara, gagawin ko lahat ng makakaya ko. Okay, bien. Goodbye. Lumipat ng boarding house si Leia sa 3rd floor. Kashare namin siya sa pagkain, breakfast, lunch, dinner. Umakyat siya sa rooftop para magluto at kumain. Nag-transfer din siya sa RTU. Nag-shift din from cream to business ad. 4 na taon kami magkasama, Kuya Bono, na yakap at hatik lang sa pisngi ang namagitan sa amin. May mga pagkakataon noon na nakakapag-solo kami at alam ko na kung magsasamantala ako ay makukuha ko siya. Pero hindi ko ginawa dahil wala akong ibang gustong patunayan noon sa kanya kundi ako ay isang taong hindi niya pagsisisihang pinagkatiwalaan niya. After 4 years, nag-graduate na siya. Umuwi na siya ng Cabiao. Nag-review siya for board exam. Hindi na siya sa amin nag-board kasi malapit sa UE ang review center niya. That same year, pumasa siya. Ako naman, 5th year pa lang noong mag-graduate siya. Dati tuwing semester lang ako halos umuwi sa amin kahit malapit lang naman ang Nueva Ecija sa Mandaluyong pero noong nagtatrabaho na sa isang bangko sa Gapan City si Leia, halos buwan-buwan akong umuwi para makasama ko siya. After ng graduation ko ay nag-review din kaagad ako. Nag-take ng board exam at awa ng Diyos ay pumasa naman kaagad. Kaya lang walang mapagtrabaho ang matino sa probinsya kaya nag-stay pa ako ng Maynila for 2 years bago ako nag-abroad dito sa Jordan. Noong matapos ko ang first contract ko, nag-file na ako ng resignation kasi magpapakasal na kami ni Leia pero hindi ako pinayagang umalis ng kumpanya. Sa halip ay binigyan ako ng kalahating taon na bakasyon with pay pa yung first month basta bumalik lang daw ako. Kaso hindi ako nakabalik dahil nagka-pandemic na. October 2019 kasi ako umuwi noon. Nakapagpakasal kami ni Leia ng December pero nung babalik na sana ako ng March ay may COVID-19 na. May 2021 na ako nakabalik dito, Kuya Bono, at awa ng Diyos ay maayos pa rin ang treatment sa akin ng employer ko. Maliit na kumpanya lang dati ito. Lumaki lang nung matapos ang pandemic dahil dinagsa kami ng mga projects. Ngayon ay may 5 Pinoy na akong kasama dito. Dati 2 lang kaming Pinoy dito at karamihan ay mga Indiano. Maayos dito at sakto lang naman ang sweldo. Nakapagpabahay na kami ni Leia noong 2020 pa lang na medyo mahigpit pa ang lockdown. Naka-face mask at naka-face shield kami dati sa construction. Natapos naman, fully furnished na nung bumalik ako dito at maganda ang bahay namin dahil design yon ni Ate Mara. Okay na kami ni Ate Mara noon palang kasal namin ni Leia. Siya nga ang nagpresentang maging bridesmaid ng asawa ko
Kaya lang hanggang ngayong 2 na ang anak namin ni Leia ay wala pang asawa si Ate Mara. Nag-confide siya sa akin noong 2022. In love daw siya sa isang construction worker niya pero hindi ito nakapag-aral at laborer nga lang daw. Sabi ko sa kanya, landiin niya. Kasa nahihiya. Ganon pala mga artist. Hindi sila tumitingin sa estado ng buhay, talino at forma ng isang tao. Iba silang tumingin at mahirap intindihin. Alam kong humaba ng ganito ang kwento kung nawala namang masyadong kakaiba. Alam ko syempre ito dahil halos lahat ng kwento dito ay napakinggan ko na. Ang nais ko lang talagang maibahagi sa lahat ay ang halimbawang hinatid ko dito sa aking kwento, yung pag-aalaga sa tiwala ni Leia sa akin. Si Leia na dating takot na takot magtiwala at hanggang ngayong 2 na ang anak namin, minsan binibiro kong may iba ako dito, ayaw niyang maniwala kasi nagtitiwala na talaga siya. At ang tiwalang yun, Kuya Bono, kahit anong mangyari ay hinding-hindi ko sisirain, lalo na't nagdudusa pa rin ang misis ko sa kalagayan ng mami niya na hindi pa rin gumagaling ngayon. August this year, 2025, ay uuwi ako dyan sa Pilipinas dahil ako ang tatayong tatay ni Bebong na ikakasal na rin sa kanyang first and last girlfriend. Remember Bebong, yung kapatid ni Leia sa ina, ikakasal na siya sa edad lang na 25 at isa na rin siyang ganap na pulis. Hanggang dito na lang Kuya Bon at maraming salamat sa tiyaga sa pagbabasa nitong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Nido.